Parang i-review muna natin yung rationale. Yung rationale ng bakit nagkaroon tayo ng 3-term. If you remember, yung PISA, yung Program for International Assessment, PISA, Program for International Assessment, PISA, Program for International Standard Assessment. I forgot the PISA. Okay. In 2018, nagkaroon ng kandak ng PISA ang Department of Education. Nag-join ang Pilipinas. So, out of 79 countries who joined the PISA, ang Pilipinas in terms of reading and literacy ay number 79. In terms of mathematics and science, nasa rank 78 tayo. So, ibig sabihin, nasa pinaka-bottom tayo. Now, yun yung naging reference kung bakit nagkaroon tayo ng matatag program. Nung pumasok si Secretary Vice President Sara Duterte, tinatag niya yung matatag program. In response, para ma-resolve yung problem na yon. But then, noong 2022, nag-join ulit si Pilipinas sa PISA. No? Ngayon, umangat ang Pilipinas sa mga 6% or 0.6%. Pero at least umangat tayo. At yun yung pumasok na yung COVID-19, kaya nagkaroon tayo ng yung 14,000 plus na competencies ay ginawang 7,000 plus competencies na lang. So tinanggal na yung mga pwedeng emerge doon sa ibang competency. Now, kaya naging yung competencies natin naging melt na yun. Pinaka-essentials na lang ang ginawa at gagamitin ng Department of Education. Ngayon, nagkaroon na naman ng EDCOM 2, another assessment. Ang ibig sabihin ng EDCOM 2, yung Congressional Commission on Education. 2, cycle 2 na siya. At kung titignan natin, lahat ng pinapalabas ni EDCOM 2 ng mga report, ng mga result ng assessment nila ay napaka-accurate, ramdam sa field. Yung napakataas yung rate natin in terms of reading. In terms of non-numerate and yung sa literacy. Napakataas yung mga dropouts. Napakataas yung iba't ibang problema ng education. Yung lack of facilities, lack of teachers, and so on and so forth. Which is ramdam natin yun. Kaya, naging basihan siya na itatag itong 3-term para bigyan ng mas malawak, mas maraming days yung instructional block. Ibig sabihin nun, mas mahaba yung oras ng pagtuturo. Kagaya na sabi ni Ma'am Tan kanina, no disruption of classes. Pati yung mga holidays, mga local holidays na ginagawa natin na sa mga nakaraan, kung may mga local holidays, kahit nasabihin ni principal, ni superintendent na i-monitor, i-closely monitor, ito yung gagawin, ito yung isasubmit, pero iilan lamang yung nagpo-comply nun. But this time, itong tool na ipopresent sa inyo ay dinevelop ito ng District 5 para mabigyan ng mas klaro, mas malinaw kung ano ba ang direksyon natin ng mga teachers pagdating sa kung mayroong mga declaration of holidays, may mga emergencies, paano natin gawin yung approach ng education in emergency. So yun yung ipopresent natin ngayon. At the same time, another tool yung opening block. Alam nyo, hindi lamang po yung mga teachers yung medyo nagtataka at nag-aabang kung kailan ba yung orientation ng 3-term.
Because even us, nag-aabang din kami, pero wala pong orientation sa amin directly ang MBHPE, even national or sa division, kasi nag-iintay din si division sa MBHPE. Ngayon, si Ma'am Tan nag-decide, hindi pag-usapan natin ang mga school heads kasi paparating na yung opening of classes. So pinag-usapan, pinag-aralan, hanggang sa nagtanong sa mga teachers, nag-research, ang ibang mga teachers at nag-share ng kanilang understanding doon sa DepEd Order number 9, series of 2026. So yun ang pinaka-Bible natin, yun ang pinaka-reference natin sa implementation ng 3-term ay yung DepEd Order number 9, series of 2026 na dapat ay available yung printed out na yan ng DO na yan sa mga table natin para agad ma-review kung may mga katanungan na hindi agad masagot ng mga tinatanungan natin. Yun po So ngayon, ang gagawin naman natin sa opening block as explained by Ma'am Tan ay medyo hindi rin klaro kung ano ba ang gagawin namin lesson plan or DLL. Ano bang susulat namin doon sa ilaw? That we are not guided. Mag-lecture ba kami? Or topic ba? Sa competency ba kami maglalagay ng kukunin for the objectives? Hindi po yun. Ibig sabihin, ang opening block, yung lahat na nabanggit ni Ma'am Tan, yun yung gagawa ninyo ng plan sa araw na yun. So this tool, dinivide natin into 4. Ano ba yung mga suggested na gagawin ng teacher sa day 1, Monday, day 2, day 3, day 4. So ibig sabihin nun, ang plan na gagawin ninyo, ang ilaw na gagawin ninyo ay 4 days. Yung day 1, day 2, day 3, and day 4, ayon doon sa tool na nandyan sa inyo. Or, kung hindi mo kayo nakakuha, that tool will send to your principals for the reproduction. So what is guided kayo na itong araw na ito, Monday, ito yung gagawin ko. And also, magbibigay din ako ng suggested activities para mas malinaw, isisend ko sa mga principals yung suggested activities sa Monday para kung i-check ninyo, i-fill in ninyo dyan sa mga tool na yan at ilalagay nyo doon sa ilaw, doon sa plan ninyo, ay mag-jive siya. Okay? So may mga suggested, pero kagaya ng sabi ni Ma'am Tan, ang pinaka-author at pinaka-designer ng inyong plan ay kayo mismo. Okay? That's the power of Republic Act 9155. Pwede kayong mag-decide according sa context ng inyong classroom, context ng inyong school, context ng inyong community. Ano po yung types ng inyong mga learners, kung paano ba sila mag-approach sa kanilang learning. Kaya nga meron tayong learning pacing. Ibig sabihin nun, kung gaano kabilis, kagaling, o kabagal ang pagkatuto ng ating mga learners. Okay, so now, we'll present to you the first tool which is to be used for the opening block. So pag opening block, sabi ni Ma'am Tan, walang lesson 1, day 1. Ibig sabihin nun, puro assessment, establishing rapport, conduct psychosocial, making or developing how classroom rules, and so on and so forth. Yun. And lalo na yung mga kinder, grade 1, grade 2, sabi ni Ma'am Tan kanina, ang panahon na yan ay ayaw pang umiwalay sa kanilang mga magulang. And use the SEL and use the psychosocial approach. So ito yung headings, yung heading ng ating monitoring tool 1, which is my information, yung school name, school ID, district, and kung sino yung teacher, anong section, sino yung mag-observe, either the master teachers, the chairpersons, or the principal, or
our PSDS or from our division. So either kung sino po yung mag-observe. Pero, I would suggest na baka hindi na muna si master teacher and si chairpersons kasi minsan mga advisor din po yun yung mga tao na yun. So baka medyo hindi nila matutukan. So day 1, ito po yung mangyayari. Ang day 1 natin, yung opening ceremony or welcome program conducted. Usually, nangyayari yan general kasi school level. So, pag nag-conduct si principal niyan, o kung sino man ang i-assign principal na mag-host doon sa stage, ibig sabihin, safe na ang teacher dyan kasi pwede yun na ang kukunin ninyong MOV doon sa general announcement and opening program na yan sa day 1. We have number 2, may nakasulat nga pala doon sa second column yung done, ongoing, and not done. Ibig sabihin yung during monitoring, kung nagawa ninyo yan, so i-check lang ninyo yung done o isusulat ang done. Kung ongoing pa ginagawa sa classroom, kasi wala kayong orientations general, nag-orient pa kayo at nagkataon na pinasukan kayo ng mag-monitor, so pwede nyo sabihin na ongoing pa po. Pero kung hindi pa po nagawa, kasi nakaschedule yung inyong orientation, so pwede kong sabihin na not done, pero nakaschedule doon sa remarks, doon yung susulat kung kailan po nakaschedule yung gagawin niyo na activity na yun. Number 2, introduction of teachers, learners, staff, and school facilities. Ito yung panahon na i-introduce mo yung sarili mo kung sa classroom base. Pero usually, nangyayari yan sa flag ceremony ng first Monday, i-introduce ni school principal ang lahat ng teachers para mas makilala ng mga ibang mga magulang at lahat ng mga bata kung sino yung teachers na yun at ano ang kanyang tinutuluan na grade level at section at kung ano yung mga program na hinahawakan niya. Pero pag hindi po yung nagawa sa school level, pwede sa classroom po ninyo gagawin, papakilala ang sarili, ang mga learners, and then kung sino-sino pa yung mga staff ng school, kagaya ng security guard, ipapapamiliarize sa mga bata. Saan ang guidance office, saan ang principal's office, sino ang guidance natin, sino ang principal natin. So doon po papasok yan. Pero hindi ibig sabihin po na nabibigyan ng napakalaking oras. Or itong pagkakasunod-sunod na ito ay yung din yung order na gagawin nyo. Pwede magbalik-baliktad na ito. Importante, sa isang araw, magawa po ninyo yung mga indicators na nandito sa tool. So, nasa inyo po yun. Nasa inyo pong approach yun. Kung saan kayo mas comfortable, ready kayo na ipakilala o gagawin ng activity na yan. Okay? And then, number 3, full orientation ng school rules, policies, health, safety protocols, attendance, and yung mga dress code natin. Na, halimbawa, huwag kayong pumasok dito na nakasando lang, yung mga ganun yung mga halimbawa, pero nasa inyo pa rin yan. Ang ibang mga rules or mga protocols na gagawin nyo sa inyong mga classroom. I believe na bawat isa sa atin ay may mga kanya-kanyang mga classroom rules, no? At mga policies na ini-implement sa ating mga classrooms. Number 4, we have the formulation, discussion of classroom rules, routines, and expectations. So, dyan nalalabas kung ano yung ini-expect ng mga bata, ano yung ini-expect ng teachers sa loob ng isang taon o sa loob ng isang term. So, yan, i-discuss niyo yan. We have number 5, distribution and accomplishment of learner profile or basic data forms. Ginagawa natin ito sa ibang schools, during enrollment, nagsabi na ang mga principal na magsimula na doon sa enrollment form kung ano yung mga basic information ng ating mga bata dapat mag-fill in na doon para konti na lang ang gagawin during the opening lang. So, i-collect na lang yung mga enrollment forms at ibibigay na lang sa per advisor. So, at the same time, kung makita lang ni advisor na may mga hindi na fill in doon, so that's the time na gagawin niya na makomplete yung form na yun at makuha yung mga basic information and profiles ng ating mga learners.
Number 6, we have validation and updating of class enrollment or list. So dyan yung Form 1 natin, yung list ng mga pupils under sa atin, ika-counter check lang natin, nakapost, nakapaskin na sa mga labas ng ating mga classrooms. So yun po yung hinahanap dyan. Ibig sabihin po, medyo detailed lang yung ginawa dito sa tool. Pero usually, yun po yung gagawin natin na suggested sa day 1. Yun po yung gagawin natin sa day 1. Na if ever man na may mag-monitor at least may papakita tayo. At the same time, ito din po yung laman ng inyong plan. Yung lesson plan, ito yung gagawin ninyo sa day 1. Lesson plan. Ito yung guide ninyo. So, yung mga suggested activities na sinasabi ko sa inyo kanina ay ipapadala ko po yun sa GC namin ng mga school head para masenda rin sa sa GC ninyo para makita niyo na ito yung pwede kong gawin sa number 1. Ito yung pwede kong gawin sa number 2. Ito yung pwede kong gawin sa number 3. Yan. Ngayon, i-rate po siya. I-rate po ng mag-observe. Kung wala naman po mag-observe, pwede kayo na po ang mag-rate niyan. Kasi itong tool na ito ay mag-serve na output po ninyo ito, MOV po ninyo ito, kasi isasabit ang tool na ito sa last day of opening block, which is Thursday. So pwede kayo po ang mag-rate dyan, tapos ipa-check lang ninyo sa chairpersons kayo sa pahapyaw lang, i-glance na kung tama ba yung pinaglalagay ninyo dyan, at kung meron ba kayong mga resources or mga MOVs na nag-check kayo ng excellence, nag-check kayo ng very satisfactory, nag-check kayo ng satisfactory, or naglagay kayo ng needs improvements, or naglagay kayo ng poor assessment, poor na rating ng scale. So, ibig sabihin nun, ika-counter check lang ni master teachers or ni chairpersons bago isasabihin sa principal. So at the end of the opening block, matapos sa inyo ang tool na ito, at the same time, you are guided in making your lesson plan kung ano ang gagawin. Okay, now, for the second day naman, that is Tuesday, June 9, 2026, ay diyan na magsisimula yung icebreakers, getting to know you, team building activities. Yan. So, pwede na kayong maglaro-laro dyan kung gusto niyong psychosocial approach. Pwede mag-play, pwede magpa-drawing, pwede magsalita, mayroon kayong microphone sa harapan para ma-develop yung communication skills ng inyong mga learners na habang nagpapakilala sila using the microphone or lapel para ma-boost yung kanilang confidence pagdating sa pagharap sa mga kasama nila. Kung hindi naman, okay lang yun, pwedeng mag-circle, pwedeng kung ano ang mga approach na gusto niyong gawin sa time na yan. Sa day 2 na yan. So pwede sa day 1, i-announce na ninyo na bukas, kilalanin na natin ang bawat isa, no? Meron tayong susundin, magbigay kayo ng parang script sa kanila na may blank, my name is, o ako po si blank, ito yung gagawin, ito yung sasabihin bukas. Para mas mabilis at mas madali at hindi ma-culture shock yung inyong mga learners. Because remember, na meron po tayong socio-emotional approach and psychosocial approach na dapat ay laging sentro ang ating mga learners at sensitive yung ating bawat approach kanila. Especially in elementary, kinder, grade 1 and grade 3 na medyo takot pa sila kung may wala sa kanilang mga magulang. Another one, we have ito na, yung socio-emotional learning or yung cell activities, yung mag-establish ng trust, respect, at yung belonging na iparamdam sa kanila na kasali sila. Kasama sila at pamilya kayo doon sa isang classroom na yun. Another one, we have the orientation of child protection policy and anti-bullying or ENGAD and student welfare. So kaya kailangan meron po tayong printed out na DepEd Order number 40
Series of 2012. Yun po yung Child Protection Policy and DepEd Order number 55 Series of 2013, which is the DepEd Order for Anti-Bullying Act of 2013. Republic Act 1062-7 for the Anti-Bullying Act and Republic Act 7610 para naman sa DepEd Order number 40 Series of 2012. Dapat po, naka-print po tayo niyan, naka-folder po at laging available po yan sa ating table o doon sa area po ng mga gamit natin. Para anytime na meron po mga reklamo, anytime na meron po mag-upload sa inyo, anytime na makagawa po tayo ng against the laws and the DepEd orders, meron po tayo maipakita at maging basihan o maging reference na ito po yung sinunod namin according sa DepEd order, according sa Republic Act. Okay. So, i-orient po natin. For example, kayo po ay unahin natin sa definition of children. Ano nga bang ibig sabihin ng bata? No, for example, according sa United Nations Convention on the Right of the Child, ang bata ay 18 below. Ibig sabihin, kung sino pang hindi pa umabot ng 18 years old ay bata pa. So, pag bata, ibinigay ang kanilang karapatan. At ang pinakaunang karapatan ay, isa sa pinakamahalagang karapatan ay makapag-aral. Kaya nandito kayo sa classroom, nandito kayo sa school kasi karapatan niyo yan. At ang bawat karapatan ay may kaaktiba na responsibilidad. Ano yung responsibilidad? Mag-aral ng mabuti, maging disiplinado, hindi nang bubuli. So, na-integrate mo na yung behavior, yung trust, yung respect, yung anti-bullying. So yun po, nasa diskarte na po yan ng mga teachers kung paano ninyo bibigyan ng approach para makuha lang ninyo yung nilalaman ng tool natin na ma-orient natin kahit pahapyaw. Because the school heads and the coordinators, for example, the CPP, the guide coordinator, the DLR coordinator, and other coordinator, may panahon din yan sila na magkaroon ng advocacy. At doon makukomplete yung mga information na kailangan. Pero yung basic, sa inyo yun, ng mga class advisors, na ibibigay doon sa mga learners natin. Okay. Now, another is yung number 4, introduction to school programs, aral, reading, feeding, guidance services. Ipapakilala lang, sasabihin lang na sa school natin ay may aral program. At ano yung, what is the purpose of aral? Sino ang magbe-benefits ng aral? Sino ang kasama sa aral? Ano ang ina-achieve natin sa aral na ito? Yan. But remember, yung approach natin ay careful lang kasi baka maging cause yan ng bullying na, for example, yung mga hindi makabasa, yung mga bobo, yun ang kasama sa aral kasi baka mabully. Pero sabihin natin, yung kailangan tulungan, kailangan tutukan ng mas mahabang panahon, yun ang isasama natin sa aral program. Nang sa ganon, kahit na maiwan yung mga bata, maiwan ang kanilang mga classmates ay hindi magtataka at hindi nila i-bully na yan, naiwan sila kasi kasama sila sa aral kasi mga bobo sila. So remember yun careful lang tayo. Another one, we have, i-explain lang natin yung feeding program, may pagkakataon, may feeding program po tayo. Sa MDSTE, meron po silang taunang feeding program. Pero, hindi ibig sabihin po na taon-taon meron tayo kasi ginagawa ng MDHP ay nag-rotate sila, rotation ng schools ng beneficiaries. For example, ngayong taon, sa Lugay-Lugay may feeding program last year. Maybe, this school year wala kami. So baka next school year pa meron. Pero, kahit wala tayong feeding program coming from MDHP and other stakeholders, si teacher minsan nagpaka-feeding din. Si school principal, ang school natin, ang MOE, ang canteen fund, ginagamit for feeding. Pero, ayon sa kung may, depende yan sa availability ng ating fund. So, yun yung mga explain at bakit kailangan natin mag-feeding. Hindi ibig sabihin ang feeding ay para mabusog lang tayo, kundi ang pagkandak ng feeding ay para magkaroon
kung ano yung mga masusustansyang pagkain na inihahanda, ngunit matatagpuan sa paligid lamang, na hindi kailangan bilhin. Yun po yung purpose ng feeding. Hindi yung kailangan bilhin, kailangan gastusan ng malaki halaga para i-conduct yung feeding. Kundi para yun sa may kinalaman yun sa kanilang kalusugan. Another use of guidance services, especially yung high school natin. No? Sa elementary naman, ituturo lang sila si guidance coordinator or guidance counselor, yan ang kanyang opisina. Ang makakapunta dyan, makakapasok dyan, ay kung meron silang na-violent o meron silang nagawang mga hindi kaaya-aya sa classroom. At pag hindi ma-resolve sa classroom, ipupunta sa guidance office. Pero habang kaya pa natin i-resolve dito sa classroom level, hindi po na natin ipunta sa guidance kasi masama po. Bad po yung malista yung pangalan natin kasi hindi lang kayo mga learners ang malilista ang pangalan, pati ako na teacher ang malilista rin ang pangalan sa guidance at maapektuhan yung aking classroom management. So habang kaya natin i-resolve ang problema dito sa classroom, i-resolve natin. So na magkaroon ng orientation ng ating mga learners na hindi ako masyadong magpasaway. Kasi hindi ibig sabihin pala, pag dinala ako ng teacher doon, hindi lang pala ako ang kawawa. Pati si teacher pala, damay ang pangalan kasi i-listen guidance. So pag sa assessment na, kung tutuhanin yung mga assessment ng principal and guidance, apektado po ang inyong classroom management. Dahil ano po ang ginawa ninyo? Agad lahat, kahit maliit na problema, pinunta kay guidance. Kahit na konting away lang, pinunta kay guidance. So, puno-puno ng pangalan mo doon sa guidance record. Another tool, explain lang ninyo yung mga gano'n na mga senaryo. We have another number, class and individual goal setting for school year 2026-2027. Sabihin natin na ngayong taon na ito ay kakaiba kasi 3 term. So, explain ko anong 3 term. Tapos, ano yung mga in-expect natin? Ano ba gusto ninyong matutunan? Ang mangyari sa taong ito. Kasi ako, kung inyong gusto malaman, ito ang gusto kong mangyari sa klase na ito. So, isi-set lang ninyo kung ano yung mga goal ninyo sa taong ito. Parang house rules din or classroom rules din. Number 6, review of health habits, hygiene, and emergency procedures. Ipapakilala sa hand washing, sa classroom, ang CR dapat laging malinis. So, lahat-lahat na yung na-explain lang ninyo sa inyong mga learners. Tapos sasabihin, may mga pagkakataon na magkakaroon tayo ng mga drills, may mga pagkakataon na magkaroon tayo ng mga simulation, may mga pagkakataon na magkakaroon tayo ng mga practice kung paano ang gagawin, kung may darating na lindol, malakas na ulan, bagyo, or may mga masunog sa area na malapit sa atin, ano yung mga gagawin natin. At dito po yung pag magkaroon tayo ng mga emergency, ito ang evacuation area natin, ito yung pupuntahan muna natin bago hindi po muna pwede umuwi or kung saan pumunta, ito yung area na kung saan maging safe ang lahat. Ang gagawin po si teacher, kailangan ma-clear po ang classroom bago po lalabas. Hindi po yung, especially sa drill, ang nakikita kapag nag-bell na, ang unang lalabas si teacher, tumakbo doon sa identified area. So, dapat si teacher ay pinakahuli kasi i-clear muna niya yung kung meron pang mga natirang mga bata sa classrooms. Yun po yung mga ilang mga i-orient lang ninyo. Ipapakilala ninyo yung saan matatagpuan at bakit kailangan yung gawin at bakit kailangan i-apply ang mga ganong senaryo. Another one, we have sa day 2, yung administration of beginning of school year assessment. Dito na, ginawa ni Ma'am Tan na day 2 magsisimula ang assessment, yung CRLA, PhilErie, and RMA. Kasi medyo nagkakagaan ng loob na between the teachers, the pupils, and yung mga anak ninyo. Then, dito na magsisimula yung CRLA, yung PhilErie, and RMA. Sa ibang schools na ginawa, yung kayang i-assess during enrollment, nag-assess na sila. So, kaya konti na lang ang gagawin sa opening block. Yung mga natira na lang na hindi pa na-assess. Yun lang ang i-assess nila. So, mas mabilis ma-comply yung
activity natin. Pagka day 3 naman, Wednesday, continuation siya, first hour pa lang sa morning, yung administration of beginning of school year assessment. CRLA, PIRI, RLA, kukontinue lang ninyo. So ilalagay lang nyo sa plan continuation. Yan. And then, we have the socio-emotional check. Paano ba natin i-check yung socio-emotional ng ating mga learners? Ito na yung pag-establish ng rapport, pagkilala sa mga bata. May pinagdadaanan ba itong mga anak ko? Meron bang nakaka-experience ng psychological profound stress o yung trauma na sinasabi? But then, ang word po na trauma ay hindi po, kung maaari ay hindi po natin gagamitin as educator kasi ang trauma po ng word ay gagamitin lang natin if there is a certificate or certified by the expertise or doctor or psychologist na magsasabi na that person is under trauma. Hanggat wala po ganon, ang pwede po natin gamitin is psychological profound stress. Yes po. So, i-check lang natin, baka may naka-experience ng bata na abuse. So, at least, iba po yung trato natin sa kanila. Okay? And other different abuses. Now, we have the recording and initial analysis of assessment results. Kung may result na, isi-segregate na kung sino yung anong mga level ng kanilang mga reading. Isi-segregate na ninyo yan. Okay? And then we have the orientation and learning standards competencies. Yan na, babalik na naman kay 3-term. Ano yung mga competencies? Ipapaliwanag na ilang weeks po yung 3-term. Ipapaliwanag din na kapag may mga natira pa tayong weeks pero naubos na natin yung competencies, i-review po natin kasi ang pinaka-purpose po ng 3-term ay mastery. Mastery po. Para ma-master po ng mga bata ang competencies na yan. Kaya kahit na natapos na, hindi po pwede huminto. Titingnan kung saan ang dapat balikan ng mga competency at i-reteach po ng mga teachers para magkaroon ng mastery. Okay? And then, another one, we have the orientation and assessment and grading system. Ipapaintindi, ipapaliwanag sa kanila kung paano kinukuha ang grade, ano po yung mga tawag sa mga awardee natin, especially sa K-Stage 1, and then sa K-Stage 2, and yung sa K-Stage 3. Ano po ang tawag, ano na po ang pagkakaiba sa dati, ito na po ngayon ang itsura, ito na po yung mga ipaprepare namin na ibibigay sa inyo. Hindi na po kagaya ng dati. So mga ganun po, and according sa DOA 2015 na kung saan acknowledging the arrival of our CID Chief, Sir Benjamin Wahab. Thank you so much, sir, for coming. Okay? And yun po. Kasi base pa rin po tayo ng DOA Series of 2015. Yun po ang basihan po natin sa paggawa ng grades natin. Although may konting pagbabago doon lang sa performance task kung ilang mga percentage po ang meron doon. But then, guided po tayo niyan. We have the reinforcement of classroom routines and expectations. Gagawin na naman yun dyan kung ano yung mga routines na gagawin nyo sa classrooms, ano yung mga expectations. Kagaya din ang pag-set ng ating learning goal. And we have the General Assembly. General Assembly, ito yung sinasabi ko na kapag na-touch na po ni school head during the General Assembly, yung Anti-Bullying Act of Republic of 9208 and DepEd Order number 55 Series of 2013 and other policies ng school natin, pwede pahakyaw na lamang sa inyong mga classroom. Just to remind our learners na ito dapat yung mga susundin na mga polisiya ng paaralan, ng classroom, at even the whole MPS
So again, sinasabi ko sa inyo, kailangan available po yung lahat ng mga policies sa inyong mga klase. Nasa Google po yan. Pwede po i-download anytime. Yung Republic Act 7610 and the IIR on the Debit Order number 40 series of 2012 and the Republic Act 920 Republic Act 1067 of 2013. Ang kanyang IRR is Debit Order number 55 series of 2013. And yung sa definition of children naman na 18 years old, ang Pilipinas ay nag-adapt nung 18 years old below. And that is Republic Act 9208, the anti-child trafficking of the Philippine government. Okay, so bago ako mag-proceed, sir, okay lang ba tapusin ko muna ng isang tool? Okay, sige. Tapusin na natin ang first tool na gagamitin natin during the opening block. Day 4 na tayo. Ang gagawin natin sa day 4, sa day 1 na as a first R natin, review and reinforcement of all rules, policies, and agreements. I-review lang. Diba? Napag-usapan natin ng day 1, day 2, day 3, na ito. Lalo na may ma-observe kayo na lumabag po sa mga policies ninyo. I-review na naman natin. Sa psychosocial approach, meron pong tinatawag na hard contract. Ito ay applicable masyado sa mga grade 1 to 3 and even sa 4, 5, and 6. Ang hard contract ay isang collaborative effort ng mga learners with the guidance of the school head na tinatanong ninyo, ano bang gusto niyo mangyari sa klase natin? Kapag nagsasalita at nagtuturo na si teacher, ano ang gusto ninyong mangyari? So sila yung magsasuggest na gusto namin tahimik. Kapag nagsalita si teacher, hindi kami pwede muna magsalita. Kapag gusto namin magsalita, magtaas kami ng kamay. Oh. So, yun ang isusulat at ilalagay sa isang malaking hugis puso, the heart, and gagawing contract. Yun yung kontrata ninyo sa teacher at kontrata sa mga learners at pwedeng i-cover, pwede nilang pipirmahan, yung hindi makapirma, pwedeng itatammark or pwede yung handmark nila na ilalagay dun at design na bago isulat yung mga classroom policies ninyo at ididikitin siya. And time to time, i-remind sa kanila. Diba ikaw rin yung nagsabi niyan? Bakit ikaw yung gumawa? Ikaw yung lumabag doon sa batas natin ngayon sa classroom. Okay. Another, we have the mandatory health assessment. Sa ibang school, nagtimbang na, nagsukat na, no? Nagkaroon na ng weighing ang ibang school during enrollment. Yung hindi na lang natimbang at nasukat ang gagawin during this time. So, nandoon na rin yung sa enrollment form. We have the final grouping, learning stations, set up, classroom management. So, kung gusto na ninyo na magkaroon na kayo ng grouping, kung may reporting, ito ang name ng group na ito, ito ang name ng group na ito, ito ang gagawin. Siya ang leader sa first term, siya ang leader sa second term, siya ang leader sa third term. Kasi hindi na po ito gagawin during the instructional block. Lahat na yan isi-set up na ninyo, i-ready na ninyo. Kahit na ganyang pinaka-detalyado masyado na ginagawa ng teachers. We have the finalization of class schedule, yung mga duties natin, coordinatorship natin, classroom organization, orientation, and classroom responsibilities. Another one, may parents orientation. Pag may hindi naka-attend sa ating general orientation, pwede may ipatawag dyan at bigyan ng orientation. Community building, pangalagaan natin ang ating mga stakeholders, partners natin, lalo na yung ating mga magulang. Because remember, according sa Republic Act 9155, the school can stand alone without involvement, high participation of our stakeholders. At ang pinaka number 1 na stakeholders natin ay ating mga magulang. Because remember, if the parents did not decide to send their children sa school ninyo, maaaring mawala kayo doon sa school at ililipat kayo doon sa kung saan nila in-enroll ang kanilang mga anak dahil sobra tayo sa teachers. So, pangalagaan natin ang ating mga magulang. Another one, we have this
submission of teachers' opening block accomplishment report. Pinaka-last hour na sa day 4, isasubmit na ninyo kay chairpersons or kay vice master teacher ang tool na ito at pipirmahan lang, inonoted lang niya bago isubmit sa principal's office. At nang sa ganun, after the opening block, we accomplish the tool for the opening block at meron na po tayong maipakita, may report na po sa school principal doon sa division office. So yun po yung gagawin at nilalaman ng tool natin para sa opening block. Pero inuulit ko po, ang pinaka-designer, ang pinaka-author and manager na gagawin natin everyday ay kayo ng mga teacher. Okay? So bago tayo mag-proceed, doon sa ating second tool na gagamitin naman natin kung may declaration ng emergencies like man-made and natural calamities and local holidays at ano yung mga ipoprovide ni teachers at gagawin ni teachers. Ladies and gentlemen, tawagin muna natin ang ating CIT chief, no other than Sir Benjamin Wahab for his message.